Hi, good evening mga anak apo. Kumustahin ko muna kayo mga anak apo ha. Siguro masaya kayo ngayon kasi araw ng ating Panginoon, linggo, di ba mga anak? Siguro nagpunta kayo sa kanya-kanyang mga simbahan ninyo, no? Sana nawa kabagan kita at kaawaan sa ating Panginoon. At tayo ay laging sumusunod sa ating Panginoon sa araw ng linggo. Kaya kumustahin ko muna kayo, lalo na sa araw ng bukas. O mga anak apo, kung sino man ang pagpalain ng ating Panginoon, at hindi pagpalain, kailangan tanggapin natin ng maluwang na puso. Dahil ito ay pagsasaayos ng ating Panginoon. Kailangan ang lahat, depende tayo sa kanya mga anak apo kung ano man yung pagsasaayos ng ating Panginoon. Para mapayapa yung ating eleksyon bukas. Natural talaga yan. So kung mayroon mang hindi pagpalain sa sunod, mayroong panahon, marami pang panahon na ibig sabihin di pa para sa atin. Kaya tanggapin natin mga anak apo kailangan mahinahon at bukas mapayapa ang ating pagpili sa ating mga mamumuno sa ating barangay. Pang maayos yung mga pamumuhay natin na hindi magulo. Kaya manalangin tayo para ang ating Panginoon ay masayahan din na magkakaisa tayo sa ating mga panalangin. Kasi yung ating Panginoon na lagi nanalangin siya sa pagkakaisa, kaya kailangan din tayo manalangin sa pagkakaisa. Diba mga anak apo? Kaya ngayon, ang kwento na naman ni Lola Nanay, ganito. Ito ay isang talinhaga. Talinhaga ito, pero i-explain ko lang mamaya pagkatapos ko i-share sa inyo ito. Ito ay talinhaga ng ama, ng isang ama na may dalawang anak na sabi ng isang anak na lalaki, dalawang lalaki kasi ang anak niya. So sabi niya sa kanyang ama na yung bunso, ito yung nagsabi sa kanyang ama, "Ama, ibigay mo na sa akin ang bahagi ng iyong kayamanang nauukol para sa akin." Sabi ng isang anak na ito. Bunso to siya mga anak ko. Tapos, at ibahagi niya sa kanila ang kaniyang kabuhayan. Yon ang bigay rin ng ama. Gusto rin ng ama ibibigay yung hiningi ng anak. Tapos, sabi niya, hindi nakaraan ang maraming araw. Tinipo ng bunsong anak ang lahat ng ganang sa kanya. At naglakbay ang isang sa malayong lupain. At doon nalustay ang kanyang kabuhayan na napakasamang pamumuhay. Ito mga anak, to yun? Ito yung kwento natin ngayon. Mamaya i-explain ko sa inyo. Tapos, nang nagugol na niya ang lahat na nagkaroon na ng isang malaking tagutom. Tandaan ninyo mga anak. Tagutom sa lupaing yaon at siya ay nagsimulang nangailangan. Ito na mga anak. Pansinin natin itong talinhaga ng ating Panginoon. At pumaroon siya nakasama sa isa sa mga mamamayan ng lupain yaon at siya ay isinugo nito sa kanyang mga parang upang magpakain ng mga baboy. Siguro alam na ninyo ito mga anak apo, no? Na kwento. Alibughang anak, di ba? Alam na ninyo talaga to. Kaya, tapos nang siya ay natauhan na sinabi niya
Naalala niya doon sa sambahayan nila na mga ilang alilang upahan ng aking ama ay may sapat na lumalabas na pagkain. So naalala na niya mga anak na yung mga upahan nila, mga katulong nila, masarap yung pagkain. Pero siya, ito na ngayon, na ako rito ay namamatay sa gutom. Diba, mga anak ako? So nabantayan natin ito. Titinding ako sa paparoon sa aking ama at aking sasabihin sa kanya, Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyong paningin. Hindi na ako karapat-dapat na tawagin mong anak. Ibilang mo na ako lamang sa aking ibilang mo na lamang akong isa sa iyong mga alilang upahan. Ito yung sabi ng anak. At siya ay itumindig at pumaroon sa kanyang ama. Ngunit samantalang malayo pa siya, ay natanaw na siya ng kanyang ama at nagdalang habag at tumakbo at hinakap siya sa liig at siya ay magiliw na hinagkan. Mga anak, tingnan mo ang mga ama talaga. Tapos sabi ng anak sa kanya, Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyong paningin. Hindi na ako karapat-dapat na tawagin mong anak. Subalit sinabi ng ama sa kanyang mga alipin, dalhin ninyo itong madali ang pinakamabuting balabal at isuot ninyo sa kanya at lagyan ninyo ng singsing ang kanyang kamay at sa mga pangyapak na kanyang mga paa. At dalhin ang pinatabang guya, patayin ito at tayo ay magsikain at magsaya. Ito yung nangyari sa ama. Ito mga anak na kwento, yung sa Bible na alibughang anak. Siguro na na talaga ninyo yan, alibughang anak. Parang to, sinampol dito ito sa ating pag-ibig sa ating amang Diyos. Na minsan tayo mga anak sa ating mga panampalataya, parang nagsasawa na tayo, lumayo tayo sa ating amang Diyos. So parang ganito ang nangyari. Pero ito, talinhaga to ng ating Panginoon. Pero ito talaga yung tunay na buhay natin sa ating panampalataya sa ating Panginoon. Na pinakita niya sa atin, anuman ang ating pagsuway sa ating Ama, anuman ang lahat ng mga bagay na hindi atin ginawa na mabuti sa ating Ama, kung ikaw ay babalik sa Kanya, patuloy kang tanggapin at yakapin ka ng ating Amang Diyos. Para ito ang ng halibughang anak, na yung pagsisisi niya dahil siya ay lumayo sa Ama. Ito yung paglayo minsan natin sa ating panampalataya. Lumalayo tayo na, ayaw ko na, napagod na ako. Ito mga anak ang dalinhaga ng ating Panginoon. Pagod na tayo, ayaw na natin magtumalima sa ating Amang Diyos. Pero pinaalalahanan tayo ng ating Panginoon. Ano man ang ating gagawin sa mundo, sa pagsuway sa Kanya, pag ikaw ay magsisi at bumalik sa Kanya, ikaw ay patawarin pa rin at yakapin ka ng hakkan Kanya. Ito yung ating Panginoong Diyos. Na anuman ang pagsuway natin sa Kanya, handa pa rin yung ating Panginoon na tayo ay yakapin niya at tayo ay alagaan pa niya. Dahil mga anak, itong ating Ama talaga na Diyos. Siya yung nagpapastor sa atin. Pinapastor tayo niya. Mawala man ang isa, hinahanap talaga niya. Kaya mga anak, apo, itong talinhaga ito ng Panginoon na ginawa lang niya ng isang alibughang anak. Tayo yon mismo mga anak, apo. Tayo yon mga suwail sa ating Amang Diyos
na hindi sumusunod sa kagustuhan ng ating Panginoon. Kaya mga anak apo, salamat sa kwento ni Lola Nanay na masiyahan kayo sa ganito na ito ay isang halimbawa kung tayo ay lumayo sa ating Panginoon na hindi na natin maalaala na mayroon pala Diyos na nagpapastol at nangasiwa sa atin. Diba mga anak apo, ganito yung ating amang Diyos. Talagang ang puso ng ama natin ay hindi talaga niya hindi siya masaya kung tayo ay mawala sa kanya. Hahanapin talaga niya yun. Diba kung maalala natin na sa 100 may 1 coins na nawala, pero hinanap talaga ng Panginoon. Ito tayo yan ng mga anak apo. Tayo yan ng mga anak niya na nagsuway sa kanya. Kaya salamat sa ating kwento ngayon. Aking apo, na isa rin ito na mabait, hindi to sumusuway. Hallelujah. Hallelujah, amen po. So, maraming salamat po ulit po sa inyo lahat at maraming salamat din po dahil wala po kayong sawa po sa pagsusuporta po sa amin po ni Lola or ni Nanay Conching po. Amen. At kagaya po ng sinabi ko, kahit busy po kami, hindi po namin makakalimutan magbigay po ng time para po mag-share ng gospel. Hallelujah. Opo, amen po. So, goodbye po everyone. Stay safe po and stay safe po.